Hello guys! Ayan, ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, explain ko lang mag-explain lang ako kung bakit may mga ilang helper dito sa Singapore na matatagal na pero maliit pa rin yung salary nila compare sa mga baguhan. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali ang ikukwento ko lang ay based sa aking mga nalaman at saka sa based experience ng mga nandito na rin ng mga kakilala ko kung bakit minsan may mga, sabi ko nga, hindi talaga pare-parehas ang salary ng mga helper dito sa totoo lang. Kasi ganito kasi yung parang madalas na situation dito guys. Kung for example ako, hindi na lang ako kasi ako is medyo bago-bago lang ako ito na lang kasi meron akong isang minute dati yung isang kaibigan ko sa Lucky Plaza and may kasama siyang kaibigan na naikwento lang naman niya, na-share lang naman niya, hello sis, ayan, so nakwento ko yung sa'yo, yung situation mo. So, ayun, siya is more than 10 years na siya nagtatrabaho sa iisang amo lang. At nung nag-apply siya dito, guys, ang salary niya is nag-start siya sa 500 something. Biruin nyo, dahil hindi siya nagpalit ng amo sa loob ng 10 years niya, mahigit dito sa Singapore, isang amo lang yung pinagtrabahuhan niya. Yung salary niya still remain. Ibig sabihin kasi guys, pagka nag-renew ka kasi ng kontrata doon sa same na employer, minsan nasa employer na yung decision kung i-increasean ka or hindi. Minsan kasi yan based sa performance or minsan based sa budget at minsan is based kung mananahimik ka. Kasi kung ikaw hindi mo i-open up or renew nila yan, tapos hindi rin kayo nag-uusap about sa salary nyo, basta pasahuran ka lang, ganun. So kung hindi ka nag-voice out, it means okay lang sa'yo na ganun yung salary mo. So, ang disadvantage naman nito, kasi nga minsan makukumpara natin sa ibang mga kasama natin. Siyempre, may makakasalamuha tayo sa labas na nag-renew sila sa employer nila, then yung employer nila is dinagdagan sila ng salary. So, for example, ako, yung rate ko is 600. Tapos, nag-renew ako sa amo ko, kasi pag nag-renew ka sa amo mo, nasa amo mo yung decision kung halimbawa ako hindi ako binigyan ng additional. So nag-renew ako, yun pa rin yung sahod ko, salary ko 600. Tapos nahimik ako, hindi ako nag-voice out kasi nahihiya ako. Syempre, ang isipin ng employer ko is okay lang. So wala na yun, continuous yung salary mo every month na 600. Unlike dun sa friend ko, nung nag-renew siya ng kontrata, ngayon yung employer niya is sabihin na natin mabait or what, or may consideration or something, hindi natin alam. So, ininanahan siya ng 620 or 650. So, in-increasean siya ng another $50. So, diba, same kami ng years na nagtrabaho dito sa Singapore, pero yung salary na niya is 650, pero ako sa 600. So, diba, kaya yung salary niya, kaya nga may minimum na salary sa MOM, then meron tayong salary na sinusundan na based sa situation natin. So, ang nangyari is remain ako sa 600, then yung friend ko is nag-650 na kasi dinagdagan siya ng amo niya. Siyempre, labas na ako doon. Ikaw yung pasahod ni employer niya sa kanya. So, ako okay lang kasi continuous natin ng ganun. So, ang nangyari ngayon, lumipas yung panahon. For example, merong na-hired na bago. So, lumipas yung panahon. Na-remain ako. So, nag-renew ako ng contract, 600 yung salary ko, tapos yung kaibigan ko, 650 na. Tapos ngayon, nag-implement si MOM o yung mga agency dito, ang mga newly hired na mga applicants, for example lang to the-rate na nila mga new helper ngayon dito sa Singapore is $620 na. So ngayon, yung meron kaming kaibigan or ako na kaibigan ko na pinag-apply ko dito sa Singapore. So tinulungan ko, nakapag-apply siya. So ang rate niya is, kasi nga ang pinalabas na ng MOM nung nag-apply siya or mga agency na ngayon is $620.
So, ang nangyari, nung nag-apply siya, nandito na siya sa Singapore. For example lang to, hindi to totoo. For example lang, ang basis lang na kinukwento ko is, for example, yung friend ko, nandito na sa Singapore, ang salary niya, nag-starting siya ng 620. Kasi nga, di ba, years goes by, dahil sa inflation rate, tumataas ang presyo ng mga bilihin, tas pati salary yan, nag-increase din yan. So, ngayon, yung kaibigan ko na baguhan lang dito sa Singapore, newly hired, nag-start siya ng 620. Then ako, remain ako ng 600 na mas patagal ako sa kanya, and then yung isang friend ko nag 650 dahil in-increasean siya ng employer niya. So ang nangyayari, doon nagkakaroon ng iba-iba ang salary ng mga helper dito sa Singapore. So yun guys, so ito real story ito. May kaibigan ako na kakaluwas lang dito sa Singapore, tapos minute ko siya sa Lucky Plaza, then meron siyang kaibigan na sinama, and more than 10 years na siya dun sa isang employer lang, and ang rate niya is nasa 500 something. Hindi ko na maalala talaga kung magkano yung exact rate niya, kasi para sa akin is personal ano niya kasi yon. So nadaanan lang talaga siya ng kwento. Tapos noon, sabi ko sa kanya, buti nakatagal ka ng ganun katagal. Oo naman, kasi syempre mabait naman yung employer niya. Tsaka minsan ganun kasi yun sa pakikisama na lang din. Pero practically, hindi talaga siya practical. Kasi nga, ang rate na ngayon, lalo't 10 years ka na mahigit, sobrang taas na dapat ng salary mo. Kasi as long as na tumatagal ka dito sa Singapore, mas umi-increase ang salary mo. Ganun po ang patakaran nila dito. Pa-increase ng salary mo. Ngayon, ang nangyari sa kanya, since siguro na hindi ko alam kung anong reason niya, nag-apply siya ngayon sa ibang employer. At alam niyo guys kung magkano na salary niya ngayon. Nasa 900 plus, 800 or 900 plus na. O tingnan niyo, kung hindi siya nag-jump, kung hindi siya nag-apply, nag-transfer sa ibang employer, hindi lalaki yung sweldo niya. So ikaw magsistick ka ng ganun, kahit gaano kabait yung employer mo, parang hindi ganun ka practical na yun pa rin ang rate mo. Ngayon nasa 600 na ang minimum ng helper dito sa Singapore. So diba, ikaw more than 10 years ka na, tapos 500 plus yung salary mo, parang hindi worth it para naman sa'yo yun. So kaya ngayon nag-transfer siya, nag-apply siya sa ibang employer. Siyempre yung employer na yun nalaman na kung gaano siya katagal dito sa Singapore, and isang employer lang siya, so nakuha niya yung trust ng magiging employer niya na nakatagal siya ng ganun. Siyempre yung tagal niya dito sa Singapore at saka yung experience niya, kumbaga nirate siya according doon. Kaya ngayon ang salary niya is, I think kalimutan ko na pero basta nagre-rate siya ng $800 to $900. Basta nakwento niya yun. So yun guys, so ayun, kaya maganda yung yung kwan niya ngayon. So, parang nangyari din sa akin. Sa first employer ko, nag-start ako ng 580. Then, nung naglipat ako ng ibang employer, naging 650 ako. So, yung nire-ratean, kasi since hindi ako baguhan, kumbaga, dahil pag experience ko na rin, so, tinaasan. So, ganun. Kaya, yun ang reason kung bakit iba-iba po ang mga salary dito sa Singapore. Minsan nakadepende sa employer, minsan nakadepende sa taon nyo, at saka minsan depende na rin sa rules ni MOM kung magkano na yung rate. So tingnan nyo guys, ako for example dun sa example ko sa inyo, so yun, sana hindi kayo naguluhan, pero yun talaga yun guys. Minsan magulo ako magkwento, pero sana kahit pa paano naintindihan nyo. Basta pag hindi nyo naintindihan, pwede kayong mag-comment yan para pwede kong himay-himayin. Ayun. So, yun lang guys. Bye-bye.